May bagong nakuha si ka-treasure hunter na posibleng kayamanan ito. Ito ngayon ang ating pag-uusapan kung anong klase kaya itong kayamanang kanyang nahukay. Kaya tutukan po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Napakaganda po ang ating topic na ibabahagi sa inyo ngayon. Yung babasalan titi. Yung basalan. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa aking channel mga ka-treasure hunter. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol po ito sa Yamashita Treasure. Treasure, kayamanan. Ito po ang ating pinaka-topic na ibabahagi sa inyo. Pero bago natin pag-uusapan itong topic na ito tungkol sa kayamanang nahukay, nakuha ng isa po sa ating ka-treasure hunter, ay magpapasalamat po muna tayo sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos. No? Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, no, Yusuf Yamato. Tayo na naman po ay patuloy sa pagbabahagi ng mga impormasyon tungkol po, no, sa gawaing treasure hunting. No, Yamashita treasure hunting o ano pa mang paghahanap ng kayamanan dito po sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. No. Mapaluzon, Visayas o Mindanao ka man, basta treasure hunter kayo, tayo. Ito po ang ating misyon na pag-uusapan lagi. So ito nga po ang ating pag-uusapan ngayon ay napakaganda tungkol po dito sa nakuha ng isa po sa ating ka-treasure hunter na nagpadala sa atin ng video. Kung ano man itong klaseng kayamanan ito, ano daw klaseng kayamanan ito, ito po ang ating pinakapag-uusapan, no? Ano ba talaga ito, no? Ano ba ang pwede nating ma-judge, no? Ma-analyze kung ano po ang kanyang nahukay, nakuhang kayamanan. Posible kasing kayamanan na ito, no? Sapagkat iba ang tunog. So sa tunog, ito po ang ating magiging basihan kung anong klase itong kanyang nahukay, nakuhang kayamanan. So sa Luzon, Visayas at saka Mindanao ay posibleng marami nang nakahukay, nakakuha ng mga ganitong klasing kakaiba ang tunog, no, na bato, no, kapag pinukpok. So sa itsura, sa tunog ay yun po ang ating i-analyze para makuha natin, no, mai-analyze natin kung ano ang posibleng uri nito pong kanyang nahukay, nakuhang posibleng kayamanan. So ang mga treasure hunter sa ating bansa, no, ay maraming nakuha. May mga nakakahukay na nagpapadala sa atin ng mga videos, mga larawan, no, na kung saan may mga nakuha silang kakaiba na kapag binatingting ay tunog metal, no? Kakaiba ang tunog, parang bakal ang tunog kapag binatingting, no? Mayroong bell sound, no, ding-ding sound na matagal maalis, matagal mawala, parang nag-iiko, no? Ito po ay isang posibleng prospect sa masasabi nating isang uri ng mamahaling
bato. Although napakarami po ang mga ganitong klasing tunog na masasabi nating hindi naman kamahalang mga bato, sapagkat may mga batong pag pinukpok natin ay tunog metal sapagkat mayroon siyang content na iron o bakal, no? Mga iron ore, natural deposit na kung saan nakapaloob na halo sa mga bato, no? At ang iba naman ay masasabi nating mga gemstones, mga minerals, no? Mga natural deposits ng mga gems na ganito din ang tunog kapag ating binatingting. So maraming mga bato, maraming uri o klase ng mga bato na kapag binatingting natin ay tunog bell sound o metal ang sound, sapagkat marami klaseng mga minerals na nakapaloob sa mga bato. Kagaya na lamang ng mga jade, mga iba't ibang uri ng precious stones na hindi pa naputol ay magiging tunog metal din kapag ating pinukpok, no? May ding-ding sound, no? Mayroong bell sound, no? Na parang napakatulis, at ito ay isang palatandaan na ito ay isang uri ng mamahaling bato kapag sobrang tulis ang tunog. Yung sobrang liit ang tunog, sobrang matining ang tunog kapag binatingting, ito ay palatandaan na mga mamahaling uri ng gems, gemstones na hindi pa nakat, no? Kasi yung mga gemstones na mamahalin ay sobrang tigas, at kapag atin pong binatingting ay magkakaroon siya ng mga tunog o sounds na parang bell, no? Matagal mawala sapagkat magandang klase yung bato, no? Yung mga minerals na nakapaloob sa bato ay mamahaling klase. So ito pong nahukay, nakuha ni ka-treasure hunter, ay kapag binatingting ay mayroong bell sound o may parang tunog ng metal na ating maririnig, no? Na ang ibig sabihin ay magandang klase itong bato na kanyang nahukay. At pag sinabing magandang klase, ito nga ay posibleng precious stones, no? Pero sa itsura niya na may pagka darker kapag tinipakan o tinipingan, no? Pag binasagan, ito ay masasabi nating parang may halo siyang iron at saka nickel, na kung saan pasok sa sinasabi nilang the meteorite, no? May mga meteorite na mga nahulog nung ilang thousand years na nakalipas na hindi natin nakikita, at posibleng nahukay ng isa po sa ating ka-treasure hunter, ay masasabi nating isa itong kanyang nahukay sa tinatawag na meteorite. Maraming klase ang mga meteorites, at makikita natin na parang may halo itong bakal, sulid, napakabigat, at dapat namamagnet ito, no? Mayroon din namang hindi namamagnet, nakikita din ito sa mga laboratory testing. So ang pinaka the best ay kumuha ng maliit na tipak, dadalhin natin sa laboratory, punta tayo sa University of the Philippines, at doon maliit lang ang dadalhin nyo, ay ipapasuri ninyo kung anong klasing bato ang inyong nahukay. Ito ba ay meteorites or iron ore na natural lang na nakadeposit sa bato? Pero kapag tiningnan natin ang kanyang nahukay, no, na makinis, no, pahaba at kakaiba, na parang natunaw, ito ay pasok sa masasabi nating the meteorite, no? Yan lang po ang aking analyze. Kasi kapag tiningnan natin, no, parang natunaw, no? Parang lava na natunaw, para bang na melt, no? Mula sa ilalim ng lupa, mula sa bulkan.
itong kanyang nahukay, wala namang bulkan dun sa kanilang lugar kasi nasa kabundukan ng posible ito ay basilan kasi tausog yung salita. At kagubatan o kabundukan ito, isolated area na kung saan posibleng ang ito ay meteorite, no, tumama doon sa bundok noong unang panahon at kanilang natagpuan. So isa lang ang magpapatunay nito, no, na mapatunayan na ito talaga ay legit na meteorite kapag ipasuri ito sa laboratory. Yan po ang aking suggest, na ito ay magandang maipapasuri sa makina, no, sa machines para mapatunayan kung ito nga ba ay legit na the meteorite, diamond from space na sabi nila. So yung itsura kasi niya, no, makinis, kapag tinipakan na napakatigas at makinang, no, makinis na parang bakal ang loob, ay posibleng ang may content ito na iron at saka nickel, no, na ito ay content ng sinasabi nilang meteorite, no. So yun po ang aking analyze sa lahat po ng mga nanunood na dalubhasa, magagaling mga geologist, no, mga gemologist. Pwede po kayong mag-comments dito po sa ating comment section sa ibaba kung ano sa tingin ninyo ang kanyang nahukay, ang kanyang nakuha na posibleng precious stone o kayamanan na, no, sa tingin ninyo meteorites nga kaya ito, no, sa mga magagaling dyan, lalong-lalo na itong mga bashers natin, napakagaling, no. So diyan ninyo gamitin ang inyong galing, no, hindi yung sa pamumuna, paninira. Diyan ninyo gamitin sa pagkilatis kasi alam kong magagaling kayo. So hanggang dito na lamang po, no. Sana po ay nag-enjoy kayo dito po sa ating pinaka-topic na pinag-uusapan ngayon tungkol po dito sa nahukay bagong-bago pa ni Ka-Treasure Hunter sa kabundukan ng Mindanao. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po ulit. Ito po ang inyong Ka-Treasure Hunter na nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, Jack, na tayo ay makakatagpo. Yan babasalan titi. Yung basalan. Na. Yung sulan ta mo ano kita kali. Ang tao may nagkulintang. Ni asal ini pannya TV-nya. TV na mo na. Ah TV. Ama TV desab siya. Ay namal ba mo TV? Sabi mo ganun kita dari ka. Sa. Ay, daya na. Sa way unit na. Way unit. Ano ba rin unit? Ayaw no niya. Aminin unit na TV ah. Aminin unit sa TV. Ang bato ini ito man sa karat na ini. Ang karat Kung na. bati marialom. Kung lawan law ya. Kaulan na bato lom, di ba? Nakalat ka po mama diya sa langit bigdag. Ya sa suspekan daw mari ta langit ko. Hindi saya maagra ano bato. Ano ba yung bato diya? Yung pagmahagayan ng dahil nga. Itsura. Nang ninamin Dahil nga tas langit. itsura. Ano ba Mura yan? bangha kuan na bulalakaw. Lalo. Amun bulalakaw ang dumulan. Sa inyo po, untuk ka kari Bisaya, kung pangilahan sa tiniyap to, amin first class niya, bang pasukahan mo kaya mapasok makatunaw lansang. Aun di sa bato di makatunaw. Sumagawa niya to, magbay man. Ano ba niya? Mawakuan, bagnit. Bagit ni. Yung bulalakaw ang kumabang. Kumawa bagnet ini di. Alas yung bukong sa bulalakaw. Yung pag-alas yung bulalakaw ang kumabang. Ang pamang jasa Dito pa kun mo ay sa bang lady.